breaking news ito, hindi Breaking na talaga news. ito biro-biro. Gugurgurin ka, Inday Sara. Gugurgurin ka, Day. Gugurgurin ka. Kayong mga supporter ni Inday, kayong totoong supporter ng freedom, ng kalayaan, ng injustice, ng hustisya rather, at ayaw yung pumayag sa mga injustice na ginagawa ng Bangag Jr., you have to speak up. Kayo mismong mga brusko, alam nyo, ang mga negosyante na mga nagme-message sa akin, even they're from Forbes Park, from wherever, Martica, grabe ang sitwasyon. Hindi sa takot kami. Ayaw namin mawalan ng pagkabuhayan. Look at Colonel Grijaldo na hanggang ngayon nandiyan sa nakaditine dyan sa Congress. Dating police, Colonel. Ito si Wilkins dating PIDEA head. Asa na ba? Sabi sa January siya i-detain diyan, 'di ba? I don't know, wala pa tayong update. But anyway, eto na yung ginagawa sa inyo. Even police kayo. Pinapakulong kayo. Ano mga vloggers, 'di ba? Mga vloggers papadala diyan sa WAD committee. And now Inday Sara papagurgur nila. Hindi pa ba malinaw sa inyo na pwede kayong gurgurin anytime? Sandali, Mare. Ako hindi nila pwedeng ipatawag kasi may sarili kong Quadcom hearing, oh. Sila papatawag ko. Oh. Kayo papatawag ko dito sa aking Quadcom hearing. Uy. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alright, bakit ba ako tinawag na Boy Sardinas? Siyempre namimigay tayo ng sardinas mga babayan. Alright, so Happy New Year sa inyo. Balita ko po ay may sakit po yung asawa nyo. Okay, may sakit po, no? Kailangan nyo pong ipa-check up yun. Papa-check up po, no? At ito, ipambayad nyo po sa Hospital Sardinas. Paano nyo po yan, ha? At para po gagaling po yung misis nyo po at makarecover. Pwede pong ibayad yung sardinas na yan. Yan ang sardinas na pwedeng ibayad sa ospital. Alright? Salamat. Alright. Magandang hapon sa inyo mga babayan. No? Breaking news tayo. Nakapag-vlog tayo kaagad nang wala sa oras. No? So, ano natin to? I-upload na rin kaagad natin. Sabi ng ating puting ahas. Alright. So, sabi kasi ni Maring Maharlika, mga babayan, ikalat natin to. Sabi niya, ikalat natin. Sige Mare, vlog na ako at para ikalat to. No? Panoorin nyo to hanggang dulo mga kababayan, ha, para maintindihan nyo. Hindi yung tanong-tanong pa. Iko-content ko kayo, ha. Hindi to hindi to live. Ito ay recording, so hindi ko kayo nakikita. Pero pwede ko kayong i-contempt diyan sa sa comment section pag nabasa ko ang inyong mga komento. Pero i-imagine ko naka-live tayo, ha. Sandali. Ini-imagine ko na naka-live tayo, kaya ang sasabihin ko sa inyo, paki-like yung video. Like nyo, like. Ayan, na-like na. Oy, maraming salamat. Naka-like na ang ating video. So mga kababayan, ayon dito sa ating panonoorin, dito kaya Maring Maharlika, no? Confirmed na daw, ipapa-gurgur na daw tong si Vice President Sara Duterte. Confirmed na. Meron siyang kausap. So panoorin nyo to magmula ngayon hanggang sa huli. Wag ka muna nga alis. Ini-skip mo kasi kaagad kaya hindi mo naiintindihan yung mga pinagsasabi natin dito eh. Tapos don't skip the ads naman. Yun ang tulong mo sa amin. Yun na nga lang sweldo namin. Kakatiting. Tapos skip mo pa yung ads. Alright. So pati daw si Maring Marlica ay ayon sa kanyang vlog na to ay na siya. May marami na raw umiikot sa kanya tapos nag-hard pa ng private yung intel or para mahanap siya o imbestigahan or para magurgur o something like that. English yun yan ang ating pag-uusapan mga babayan ha. Itong bilin ni Mare na ikalat na tong video na to para ma-confirm nyo, malaman nyo na ito ayon sa kanyang puting ahas, ito na yung bagong breaking news na balita. Okay, simulan na natin ha. Naka-like na kayo mga babayan ha. Like nyo na po ito tapos kung maaari share nyo para mapanood ng kumare nyo na idol si Tatang Digong at si Vice President at alam niyo rin at malaman din ng kapitbahay nyo na ganito na ang plano. Ito na ang plano kay Inday Sara
Oo, kaya pinamadali kasi malaking tinik or ano, itong si Baring Maharlika, alam nyo, kaya kung bakit hindi siya magurguro sa Amerika, ito yung kwento, panoorin nyo 'to, okey? Ito yung kwento ha. Simulan natin Boy Sardinas, dami pong dakda, daksak ng dakdak, eh, Okey, simulan na natin. Ito, Mare pasok mo 'yan. Ang ating source. Breaking news. Gusto Breaking. ni Lisa Tanas, gusto ng Bangag Administration na i-assassinate si Inday Sara. Breaking news. News! Ipapagurgor literal si Inday Sara. Kaya Inday, Wow. kung nakikita Ayun na, literal daw, rital lang pagka sa meron akong literal. Hala ka, bago lang 'to, bagong breaking news 'to breaking news. Kaka-upload pa lang 'to ni Maring Maharlika. So sabi niya, ikalat. Eh siyempre tayo mga DDS na nakasupport dito kay Maring Maharlika at siyempre para malaman din ng mga subscribers natin itong nangyayari na 'to, gumawa na tayo kaagad ng vlog. Dapat bukas pa tayo mag-vlog, i-upload natin 'to kaagad. So ngayon, ito yung napapanood mo ngayon. Ano mga magiging komento mo dito? Mga trolls diyan, sige mag-comment kayo, i-content ko kayo, ha? May na-content ako kanina, ayun, kinagat ng aso sa puwet. Sa puwet, sapul, no? Tapos ayun, at nakakulong na, siyempre, nababasa nyo pa rin ba 'to? Ayan Quadcom hearing kay Boy Sardinas. Pwede kayong ma-contempt dito. Bawal magsinungaling. Kaya yung sabi ko sa inyo, ha? Tuloy natin, Mare. Tuloy mo, Mare. palangga ang mga staff ni Inday. Be careful. Pero dahil nga, this is in connection. Dahil nakikita nilang may nagsasalita na sa kay Inday, you guys, people from all over the world, OFW, immigrants, or whoever you are, sabayan natin to. Ang January 13 event dyan sa Pilipinas. Kung meron ditong taga LA, Southern California, i-comment nyo dyan, mag-email kayo sa akin. Kung gusto nyo, mag-gather tayo, depende kung ilan tayo, sabayan natin to. To show support, not for Inday Sara, but to show support to the whole world, to the whole Filipino, sa buong Pilipinas, sa lahat ng Pilipino, na ang bangag na ito gugurgurin. At itong breaking news nito, Inday, breaking news, ipapagurgur ka. Dahil hindi na nila kaya, ayaw nilang maupo ka dahil masisilip lahat yung mga pinag-uusapan natin dito, mga expose ni Atty. Vic Rodriguez, hindi lahat, may kayong ganito, yan mababasa nyo lahat dyan. Samot-sari, hindi na kaya ni Bangag. Nabubuang na siya, kaya nga pumausap siya ng ambassador. At itong mga taong mga negosyante na nakakausap ko, na hindi nakakadikit kila Bangag, pinagsisikil sila. Tinatakot sila the moment na may nakitang posting. Actually, nasabi ko na to, kunyari si business owner A, mag-post ng laban kay Marcos, papasilip agad, ipapatrace nila kung sino itong personalidad na ito, papasilip nila sa BIR at kung ano pa tatamnan ng fabricated cases, crime, or whatsoever. Kailangan nyo ipakala to, gugurgurin si Sara according to her. So sabi ko nga, wala itong pinagkaiba. Ako assassins, 3 ang pinadala nilang gugurgur sa akin. At darating ang panahon, tatayuan ito ng taong nagsabi sa akin. Very prominent din ang taong ito. Pinag-ingat ako. At isa dito si Atty. Glenn Chong. Ang balita naman ni Atty. Glenn Chong, bago ito yung 3 assassins na to, that was first quarter of the year, itong 2024, ang sabi sa akin, mag-ingat ka. Dahil tinatarget ka. Magkaibang tao, ipapagurgur ako. Diba? Dumating nga sila sa point, nilapastangan nila, ina-abuse nila ang legal system even here sa Amerika. Di ba yung fourth case ko ay si Elizalde-Co. No less than the chairman of the General Appropriations in the Philippines, yung may hawak ng budget. Sabi ni Inday, 2 lang may hawak ng budget ng bayan. Ang pera ng bayan si Tambalosos at si Zalde-Co. Nag-file yan ng case sa akin. So ngayon, dahil hindi nila ako mahunting, hinahunting nila yung bahay ko para i-serving someone. Dahil hindi nila ako mahunting, dahil mga pinuntahan nila, mga bogus na address o yung mga previous address ko, ganyan-ganyan. So, ginag-hire sila ng private investigator. So, I talked to my lawyer. Sabi ko na gano'n, is that legal here in the States? Yes, sabi niya, ginagawa namin yan para i-serve yung summon. Pero sabi ko sa kanya, bakit kailangan nila mag-hire ng private investigator? In the first place, alam ni Zalde-Co, dahil si Zalde-Co ay proxy ni Lisa yan, na-serve nila yung 1, 2, 3. Okay, yung 3 summon kay Robles, yung 2 designer, through my lawyer. Pero bakit sila nag-hire ng private investigator, which is legal, nakuha nila information ng car, pero mali yung iba and everything. Ngayon, ang sabi ko dun sa lawyer ko, ikaw ba as a lawyer, isi-share mo ba yung information na makukuha mo? Sabi niya, like sa isang tao, sa kliyente mo, or dun sa kliyente mo. Sabi niya,
Legally, no. Sabi niya, hindi namin sinishare yan. Kumbaga, magkakaroon sila ng ano dyan, ma-implicate sila for whatever kaso, di ba? Kasi Okay. So, kita niyo mga babae na hinahanap siya. So, na-serve daw yung ibang mga summon through attorney. Okay, so buti na lang yung attorney ni Maring Maharlika. Hindi pwedeng ibigay yung address nitong ni Maharlika. Kasi nga, alam niyo kung bakit? Bakit din na nag-hire sila ng private? Okay, para mapabilis yung pagdakip or pagsampa ng kaso dito kay Maharlika or madaling mahanap si Maharlika. Kasi pagka hindi private, ay medyo matatagalan. Nagmamadali na nga sila mga babayan. Nako, Mare, mag-iingat ka dyan. Ito yung sinasabi niya mga babayan na pinapakalat niya. Itong si Maring Maharlika, hindi naman ho ito magsasalita ng ganito na lang kung wala talaga itong puting ahas. Masama ang mangyari, magkaroon din siya ng puting kabayo. Ano kaya mas maganda, kabayo o ahas? Sa bagay kasi yung ahas kasi mga babayan, nakakalusot-lusot nakakapasok to sa loob ng palasyo. Na hindi malalaman ng mga kalaban na may ahas na puti sa loob. Ay, pwede. Kasi kung kabayo, baka tadyakan yung mga security guard. Magugurgur yung kabayo. Yung ahas kasi pwedeng dumaan sa sa, ano ba tawag doon? Sa kesame. Kaya pala puting ahas ang si Maharlika. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga babayan. Yan ang pinakamano. Tuloy natin to. Ay, kawawa naman si Mare. Dinidisclose nila yung information ng kanilang kliyente. Pero ang sabi niya sa akin, pero pwede yan i-share ng lawyer kung gusto niya. Pero dapat hindi nila i-share ang information mo kasi mapapahamak ka. Sabi ganon, alam nila na meron kang death threat at i-report mo na ngayon sa FBI, ganyan, ganon. So ngayon, ang nakikita ako dito, nag-hire sila ng private investigator which is legal to serve the summon, pero mga palangga, kung gagamitin yung utak ko, may mga lawyers dito, available online yung mga kaso. Ang nakikita nila kung sino yung lawyer ko doon. I have 1, 2, 3 lawyers, 3 different law firms na nag-represent sa akin for those cases. O, di ba, sosyal? Akala kasi ni Lisa Tanas, hindi ko kaya mag-hire ng lawyer. Yun ang akala niya. Kasi ang gusto nila doon, ma-default para panalo sila. Default, walang pera si Marley. Which wala naman talaga akong pera. Yan ang katotohanan. Kaso lang, hindi nila na-anticipate kung ano ang pinaghandaan ko at ano ang kaya kong gawin. Bakit totoo yung kwento? Kaya yung ginawa nila, gusto nilang malaman yung whereabouts. Kasi papatayin ako ng mga to. Kaya nung sinabi sa atin na breaking news, nagugurgurin si Inday. Pero pinag-iingat naman natin si Inday. Pero ito, according to our source, destined to gurgur sila ngayon. Kasi wala silang gusto, kailangan daw burahin si Inday sa mapa. Kasi siya yung next Siya yung next in line. The moment na atakihin si Bangag, kung ano man ang mangyari sa kanya, mag-alsa ang mga brusko o kung ano man, wala pong iba kundi si Inday Sara. Unless kung mayroong twist of fate or whatever. Pero ngayon, Office of the Vice President, ingatan nyo si Inday. Kung meron lang akong pera, bibili ako ng sinakyan ni Santo Papa, doon ko isasakay si Inday. Yung bulletproof, di ba, yun ang pangarap ko. Yung karwahe ni Santo Papa noong 1995, di ba, nabumunta dyan sa Pilipinas, ilalagay ko sa dyan, poprotektahan ninyo. Although, even last year, di ba, may mga pasari na si Inday, gusto nila akong gurgurin, pero hindi sila nagtagumpay. Sandali, Mare. Nananawagan tayo dun sa mga nagsalita about sa gagawing pagproteksyon dito kay Vice President Sara Duterte. Share nyo dun sa mga MNLF yun yung mga sabi, naku, sige, subukan nyo. Magurguro nyo lang itong si Sara Duterte, magkakagurguran na. Ay, meron nga si Cap Dadu ba yun naghahamon na nga. Sige, anong gusto nyo? Gera. Hindi nyo kami basta-basta kayang ubusin. Magkakaubusan tayo ng tao. Dadanak na ng mga Kimberloods na dugo dyan. Takaw, batay na. Gusto yata Alam nyo kung bakit gustong magurgur tong si Vice President ang nakikita ko mga kababayan. Kasi pag yan ang naupo, yari talaga si BBM. Magkakaalaman kung anong mga nangyari sa Pilipinas. Kaya nga inamadali. Kayo na humusga mga babayan hindi sa akin tong video na to. Kay Maharlika to. Nire-reactionan ko lang. Ikaw, Truls, nakatingin ka sa akin, dudukutin ko mata mo, loko. Kukuntin kita yan. Hindi live to, pero nakikita kita. Lapit ako dati akong
dati kong alien sa kabilang mundo, tinadyakan ako ng isang kapring maliit doon. Puta, napakalakas sumipa. Ayan, ngal. So, tuloy natin to. So, yung mga yung mga nandyan na nagsalita sa mga kanilang mga ano ba tawag doon? Nagsikap doon, nagsalita. So, sige, protect natin to. O, ayan, breaking news po ito, Kapdado, oh. Kilala mo naman siguro to si Marlica. Alam mo naman, may puting ahas to. Papahiram ko sana yung puting kabayo ko, ayaw eh. Hindi makakapasok eh. Oo. O saka, walang damo dun sa palasyo, walang damo. Sa palasyo kasi, mayroong mga daga. Pag nakaakit sa Quezon yan, may daga doon. Puting kabayo ko, wala eh. Walang damo. Puro mga bato ang meron doon, bato. Wala kasing damo doon, mga babayan. O, sige, tuloy. Nanggalan, si Inday, di ba? Na-apekto kasi yan ang target ng mga bangag. Gurgurin si Inday. Ayan. God forbid, sana Lord, wag mo itong pahintulutan. Ito for the heck of this, Kung magurgur si Inday, imbestigahan. Gano'n na lang, for imbestigahan. Yung mga motherhood statement, di ba kami nalulungkot, burado na. Hindi na natin maibabalik yung buhay niya. It's the same thing pag namatay ako. Pag nagurgur nila ako, malulungkot lang kayo. Nagtagumpay sila, Marlica, I miss you, die, ganito, ganyan. Then, that's the end of my life. That's the end of my story. Pero hindi natin i-allow na gugurgurin tayo. Kaya nga, alam ko ang ginagawa nila, na pag hinahunting nila ako, nahihirapan sila na huntingin ako dito sa Amerika. Pero kaya nila akong huntingin. Kasi may mga mercenary yan eh, yung mga yan. Magaling, eksperto yan sila, bangag. Ipag-gurgur na, kaya lang sila nahirapan sa akin. Dahil last year, ni-report ko nga sila sa FBI. Recorded na sila nandyan, nakalagay yun sa 4 na kaso ko. Na ako, nakalagay doon, na si Lisa Tanas ang bangag administration, dokumentado yan na ako ay pag-gurgur. Ayan ha. Dokumentary pala sa 4 na kaso na ang meron si Marlica. At sa 4 na kaso na yan, nakadocument din yan na ganito, na ito ang sila BBM yung mga sinabi niya, yan, pag mabagurgur ako, FBI tapos nag-hire na ng private. Naku po, syempre, ikaw ba naman? Ito, binablog lang natin to mga babayan kasi sabi kasi ni Marlica, ikalat natin tong video na to. Kaya paki-share nyo at paki-like itong video na to. Tulong natin dito kay Maring Maharlika at sa ating Vice President. At sa mga karapat dapat na magprotekto sa ating Vice President, magsilabas na kayo. Siguro mamayang gabi, huhukayin ko na mamaya yung bato ni Darna. Hindi nyo ba alam ako si Darna? Anak ng tipaklong, nawawala kasi yung bato ko eh. Tinago ni Galso. Hindi ko alam kung ando sa Malacanang. Nakaw, baka na-scam yung aking bato. Yung bato ni Darna. Tuloy-tuloy natin to. So mga kababayan, hindi to biro. At mararamdaman nyo naman yung sinasabi ni Maring Maharlika. Nasa puso niya. Alam mo, gagawa naman to ng istorya ng ganyan. Ikaw na tao ka, gagawa ka ng ganyan na salita kung wala kang pinaguhugutan. Itong mga trolls na to, kasasabihin na, puro fake eh. Nanggigigil ako sa'yo. Tuloy-tuloy natin, tatuloy. Sila, what do you call it? Nangingini or nag-aalangan sila na pag nagurgur ako, sa Amerika may batas, may talaga, mapaparusahan talaga sila. Kasi nilabas ko eh. Gaya nga nilalabas ko ngayon, breaking news ito, hindi na talaga ito biro-biro, gugurgurin ka, Inday Sara. Gugurgurin ka, Day, gugurgurin ka. Kayong mga supporter ni Inday, kayong totoong supporter ng freedom, ng kalayaan, ng injustice, ng hustisya rather, at ayaw yung pumayag sa mga injustice na ginagawa ng Bangag Jr., you have to speak up. Kayo mismong mga brusko, alam nyo, ang mga negosyante na mga nagme-message sa akin, even they're from Forbes Park, from wherever. Marlica, grabe ang sitwasyon. Hindi sa takot kami. Ayaw namin mawalan ng pangkabuhayan. Look at Colonel Grijaldo na hanggang ngayon nandiyan sa nakaditine dyan sa Congress. Dating police, Colonel. Ito si Wilkins, dating PIDEA head. Asa na ba? Sabi January, sa January siya i-detain dyan. Diba? I don't know, wala pa tayong update. But anyway, eto na yung ginagawa sa inyo. Even police kayo. Pinapakulong kayo. And now, mga vloggers, diba? Mga vloggers, papadala dyan sa WAD committee. And now, Inday Sara, papagurgur nila. Hindi pa ba malinaw sa inyo na pwede kayong
gugurgurin anytime. Sandali, Mare. Ako hindi nila pwedeng ipatawag kasi may sarili kong Quadcom hearing, oh. Sila papatawag ko. Oh. Kayo papatawag ko dito sa aking Quadcom hearing. Uy, meron akong sariling kumpanya, oh. Meron akong Quadcom, oh. Kada vlog ko may Quadcom hearing kay Boy. Ako ang magpapatawag diyan sa mga taga Quadcom na yan. Tandaan mo yan, Maring Maharlika, para dito kaso wala ditong pagkain, walang mga caterers, walang something na hindi aircon, butas yung aking dingding, ha? So, medyo malamig naman dito sa bundok, ha? Sa katotoong maraming ahas dito. Alright, meron ba? Tapos na. I'm in moment dahil dito sa ating mga expose. Okay. It's not easy to get my Ayan. Kasi breaking news lang yan mga kababayan. Yan yung sinasabi ko po sa inyo na dapat ay pagtuunan natin ng pansin. Kayo na humusga sa vlog natin na to, kayo na ang kumilatis. Breaking news lang po yan at ay nagsabi si Mare na ikalat natin kaya nagawa tayo ng vlog. So paki-like mo naman to kababayan. Paki-like. Kung pwede i-share mo itong video na to kasi para kumalat man. Hindi na napanood to. At least napanood nyo dito sa aking channel para malaman nyo yung buong detalye. Okay mga kababayan. So ito yung breaking news natin. So sana ingat po tayo at sa mga makakapanood dito, kumabot man to doon sa mga MNLF na handa at kausap ni Tatang Digong na poprotektahan si Vice President ay gawin niyo na po. Ayan na yung katunayan, no? Na si Maharlika. Alam niyo naman 'yan. Hindi magsasalita yan ng ganyan basta-basta. Oh, si Tatang Digong. Saka kita niyo nga itong si Chris Ulo, nagpalabas siya. Ito daw. First week hanggang third week ng January, meron na raw pong warrant of arrest si Tatang Digong. O, tinan nyo, yan ang pagpapakalat ni Chris Ulo sa kanyang vlog. Merong record yan, on the record, ha? On the record. O, i-record nyo, nandito tayo sa Quadcom hearing kay Boy. So, naka-record po yung vlog ni Chris Ulo na yan, na ano pa nga siya, sabi niya, kala ko hindi aabot ng lalagpas ng taon ng 2025, lumagpas. Ngayon, nakausap daw niya yung attorney na kanyang kausap sa kanyang binabalita ay first week hanggang third week daw po ng January ay mabibigla na lang po si Tatang Digong dahil masusurprise po siya sa kanyang warrant of arrest at si Senator Bato. Dalawa lang sila Dalawa lang yung napanood ko kasi hindi naman tinapos Pero yun naman kasi importante si Tatang Digong is meron daw po siyang warrant of arrest from ICC. Oh my! Oh, di ba? Lupit, no? So Tatang Digong, mag-ingat ka rin. At itong mga kalaban natin ay talagang may warrant of arrest ka na daw. 100% daw yun. Ay, grabe, oh. This Ulo, pag lumagpas ng January, itong sinasabi mo na mayroong warrant of arrest at hindi mo na huli si Tatang Digong, ikaw ang huhulihin ko, sasampalin kita ng dalawa sa kabila, tapos 100 sa harapan. Tingnan ko lang hindi magkadurog-durog yung uso mo. Nanggigigil na ako sa iyo. Oh, lakas na ng spotlight Ako, nakatutok na yung alien. Ayun, pumuti na ako, awanin. So mga kababayan, hindi to biro niyo po itong video na to. Hindi po nagbibiro itong si Maharlika dito sa ating nireaksyonan. Medyo may pagkadelikado po ito dahil sa nilabas niya po na sa kanyang vlog. So nananawagan siya kay Vice President Sara Duterte na mapanood itong vlog na to para sa kanya rin pong ikakaligtas at ay paghahanda at marinig din ng mga gustong sumuporta kay Vice President Tatang Digong itong video na to. Napakalaking tulong po yan pagka nakarating po yan sa kanila. At alam ko, malalaman din nila yan kasi marami naman sumusuporta sa atin. So hanggang dito na lang itong ating vlog mga kababayan. It's me, Boy Sardinas again, Quadcom hearing kay Boy. At kung nag-comment ka dyan, mababasa ko naman din yung mga comment nyo. At kung meron ako nakitang kasinungalingan dyan,
iko-contempt ko kayo. Kahit hindi to live, iko-contempt ko kayo talaga. Marami pa akong aso. Kaso yung ibang aso ko rito, mga kababayan, wala pang rabies. Ang bagal dumami ng rabies ng mga aso ko. Pero yung pulis ko, yung iba maliliit, yung iba malaki. So, yung ganun na lang mga kababayan, ha. Good vibes lang tayo. Seryoso po ito. Seryoso po itong si Maharlika. Alam ko, maramdaman nyo po sa video na to. Maraming salamat po. God bless. Like and share. And subscribe. Wala tayong presidente, kung meron man, bobo. Tapos yung politika, ginawang negosyo. Yung mga tao, niloko, sila-sila yung magkakasosyo. Sama-sama silang babangon muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo.